Hello everyone. Again, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. Kamusta po kayo at napaka bilis ng panahon, di ba? Today again, mayroon tayong pag-uusapan or storya naman na pag-uusapan na ito'y it possible po talaga na magkaroon po sa atin ng aral or uh, saan ito pong istoryang ito'y nakakalungkot talaga. But I tell you this time, ito pong istoryang ito ay talagang makakaroon po ng impact, no, sa bawat, not only for that, is hindi lamang sa mga Filipino, at the same time po sa mga foreigner. Ito po'y patungkol ito sa isang American na talagang ngayon ay naging sikat at naging viral siya at talagang tinutulungan siya ngayon ng mga tawag nito, tinutulungan siya ng mga vlogger para lang po siya mabuhay. So, alam nyo, nakakalungkot talaga sa ganitong sitwasyon. At ate po talaga tandaan ang bawat pangyayari sa buhay ay hindi po natin maiwasan na talagang ganito ang nangyayari, na akala natin ay ma-enjoy po natin ang lahat. Pero sa kasamang palad pala ay magkakaroon po ito ng balakid or magkaroon po talaga ng uh, yung nandun ka na po sa mag-enjoy o nasa taas ka na ay bigla ka pong babagsak. Oh no. Well, ito po ay sa buhay po ni Michael, na isa pong American at isa pong babae na from Pampanga, kung saan po ay nakilala ni Michael doon sa Pampanga. At isang kwentong nakakalungkot na dito po natin makita at halos po ay napakahirap po talaga ipaliwanag, dahil po dito na sa buhay ni Michael ay parang naging isang, parang nasa sitwasyon na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Well, ito po ay talagang naging aral ito, especially po sa mga foreigner. At the same time din po, para po warning din po sa mga Filipina na huwag maging take advantage lamang. Alam nyo, pag mayroon pong dumating na mga pagpapala o blessings, ingatan po natin ito. Kahit yung mga taong yan ay ginamit po ng Panginoon para po maaahon tayo. Pero ito si Michael ay isa pong uh, ang desire naman talaga ni Michael is just to enjoy po, no, sa dito sa Pilipinas. At alam nyo, si Michael ay ang kanya pong, no, ang kanya lamang po ang desire is to visit her in the Philippines at mag-enjoy po at ikutin po ang bawat sulok ng Pilipinas with his motorcycle bike, a big bike motorcycle. At may kasama po siyang dalang malaking tira po talaga. Dahil alam nyo kasi, sabi niya nga po, nung nandito na siya po sa Pilipinas, sabi niya, he's a very rich man. Dahil po ang kanyang pira ay na-convert sa malaking pira from US dollars. Na-convert po ito sa Philippine money, sa piso po. So napakalaki ngayon ay, ang pagkaalam ko ay sa ano na ba? I think sa $59 na po tayo ngayon, no? From US dollar, $59 sa conversion po sa from to piso, 1 peso. So yun po ang naging nangyari po ay talagang sabi nga ni Mike ay napakayaman. Napakayaman niya na. Uh,
talagang i-enjoy niya po ang lahat na gusto niya pong gawin. At si Mike po ay talagang sagana sa pira at sagana sa layaw. Talagang yung tinutulugan niya po ay isa pong andun po sa isang napakagandang hotel at nahigaan at ang kumakain po sa masarap na kain sa restaurant at di po yun biro na talagang ni-enjoy niya po ang kanyang buhay dito sa Pilipinas. Pero dumating po that was 2023 na abang siya ay nandun sa Pampanga ay she met a woman. And di na po natin sabi ko ano pangalan niya, pero na-meet itong babae na akala niya ito po ang babae na magiging kabiyak ng kanyang puso, naging isa pong babaeng na magbibigay po sa kanyang kaligayahan. At ito po'y ang kanyang talagang yung pira niya ay talagang binigyan niya doon, no? At talagang halos po kanya pong ibinigay at halos po ay kanya pong gusto niya pong ma-enjoy po ng kanyang ang kabiyak niyang puso, itong babae. At sa madaling salita, itong babae po ay isa pong nagbibinta talaga ng katawan. In short, I don't know kung ito po'y totoo. Kung hindi man, just correct me. Pero ito si Michael is a super rich. He owns businesses. And he lives in a good subdivision near Korean town. Wow. Grabe, no? Grabe. Awesome! So, may big bag din siya and he's always carrying with big amounts of cash. Sabi ko kanina. Kaya po si Michael talaga nag-enjoy na kanyang buhay dito sa Pilipinas. Kaya saan man siya pumunta ay magagandang ganda ang kanyang tutulugan at masarap na pagkain ng kanyang. Kasi marami siya pira. Eh, sabi nga, nang dumating na ang babae sa kanyang buhay, akala niya po ito na at posibleng mapabago niya rin. At alam niya rin po ang babae kung ano pong trabaho ng babae. Ngunit dahil po ang pagmamahal ay talagang nangibabaw po at binaliwala lang niya lahat kung ano po ang nandiyan sa babae na talagang negative, na tawag po natin negative side, pero naging positive side pa rin ang lahat sa kanya kasi gusto niya po bigyan ng magandang buhay ang isang babae ito. Pero alam niyo nangyari po, nakakalungkot. Michael, a man, how much money he had, talagang he had a motorcycle bike or big bike na motorcycle. At talagang ni-enjoy niya po ang buhay dito sa Pilipinas. That was 2023. Pero launan ay ito na po siya. Ang maganda na kanyang hinigaan ay isa na lang pong karton. At wala nang bubong. Wala na ring bahay. Kasama niya po ay kanyang aso. Kasama niya po ng 5 taon. Ito pong masakit po, ano ba? At napakahirap po talaga siyang ipaliwanag kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ng isang tao. Dapat nga is may enjoy na eh. Pero ito po nangyari sa kanya. At nakakalungkot po talaga, no? Sa mga ganitong sitwasyon. At alam nyo, ay nako, sa ang malaking katawan, machong katawan ay umayat si Michael. Ang isang gwapong tao, yan, ay biglang namayat. Dahil po hindi na siya makakain ng maayos. Hindi siya makakain ng gusto niya sa restaurant, sa masarap na pagkain, at makatira po sa magandang bahay at bisa makatulog sa magandang talagang yes,
ma-enjoy niya po yung tinatawag pong comfort of life. Pero kasamang palad, nung dumating po ang babae sa kanyang buhay, ay biglang nang walang bula. No, no. This is a real story na kailangan po talaga nating manawaan. Kung ano pong bawat sitwasyon. At sana ito po'y bigay po ng aral o alarm kahit po sa mga Amerikano, kahit sa mga foreigners. Siguruhin po natin yung babae, di dahil po ay dahil gusto natin, siguruhin mo muna, nyo muna, dahil hindi po lahat ng babae ng Pilipina ay ganun po sa naakala ng ibang foreigner. Yes, I'm proud po talaga sa mga Filipinos, sa mga Pinay, malagain. Pero si Mike ay talagang danas siyang hindi dapat danasin niya. Hindi lang po si Michael ang nakaranas dito. Kahit po may kilala ako dito sa amin, isa pong Amerikano din. After all, namubos ng kanyang pira, pinalayas siya ng babae, at nagtinda na lang po itong Amerikano, itong foreigner. Pero buti na lang nakapag-asawa siya ng mabait na Filipina, at they started for kahit po hindi maganda ang buhay. Dumating din ang panahon na bumalik na po sila sa US, kasama na po yung babae kasi nagpakasal na sila. Ito naman kasi si Mike is na-meet niya kasi yung babae ito na kung sa Pampanga, saan po talagang ay nako, kaya po hindi po inaasahan ni Mike ito ang sitwasyon sa kanyang buhay. Sana po ay maging aral ito sa mga American o kahit sa mga foreigner, ang bawat sitwasyon na ito na nangyari sa kanila, na sana po'y magiging isang way din na huwag basta-basta po na lalamang na ganun po na magtiwala sa isang babae na hindi mo kakilala. Well, ito ngayon ay uso na rin po ang sa mga social media, mga dating apps. Hindi po lahat ay naging success. Iba naman naging successful sa mga tawag pong marriage of life. Pero iba po hindi naging success. Kasi minsan ang thinking ng isang babae, Pilipino, akala nila pag American, foreigner ay marami na pong pera. Pero hindi nila alam na ganito pala ang mga sitwasyon. Kasi alam nyo, mga American ay the same din po sa atin. Ilan po, siyempre pag dito sila sa Pilipinas, malaki lang kasi ang conversion ng kanilang pera from dollar to peso. Biruin mo pag mayroon kang $1,000, ay napakalaki na rin po dito. Mayroon ka pong $50,000, ay talagang milyon ang pera na yan. At hindi maubos yan kung ang iyong pamumuhay ay talagang tama lang. Yung talagang, so na bili ka doon, bili ka dito. Well, yan po ang nangyari sa buhay ni Mike. Sana po ito naging aral at ating pong bigyan po ng pansin ang mga ganitong istorya, na sana po mag-ingat din po ang ating itong mga American o kahit hindi po kahit mga foreigners, at saka naman po mga kapwa ko kababayan, mga Filipinas o Filipino, huwag naman po tayo manloko. Okay? Tandaan po natin, ang lahat ng ginagawa natin ay mayroon pong singil yan. I believe po in the word in the Bible says that you will reap what you sow. You will reap what you sow. That's why, huwag mo sabihin na ngayon ay okay lang, darating panahon, mag-aani ka talaga. Kung maganda ang iyong tinanim, mag-aani ka ng magandang tinanim mo. Pero masama ang iyong tinanim, masama rin po ang iyong aanihin. Yan po, at sana po'y
Huwag po tayo mag-take advantage, pagkos ay dapat po ay maging tama lang po. Maging tama lang ang buhay natin. Maging maayos na po tayo. Yung parang halos kukunin mo na po ang lahat ng okay? So hindi lang po nangyari yan sa kay Mike. Kay Michael as sa babae na yan sa Papanga. Hindi marami din po nangyari. Iba nga, nag tinapos na lang lahat eh. Nagpatalo na lang from yung sa Davao last year ay tumalon from sa lapag doon at bumagsak. Tumalon. Punta ng sa ground floor. Yan po ang nakalungkot. So sana ito po ay makapagbigay ng aral sa atin at basta't huwag po tayong take advantage at pasalamatan natin mga taong tumutulong sa atin at naging angel po sa ating buhay. At sana po ay maging give and take na po tayo. Okay? So this is Share Your Story, Ronnie Harabel. Sana ipatuloy nyo pong taklikin ang aking channel and I'll always be with you too para taklikin din ang inyong channel. Maraming salamat sa suporta at huwag kalimutan mag-like, mag-comments sa comment section para malaman ko na kayo'y nanood sa aking video. Huwag din kalimutan i-click ang notification bell kung hindi pa kayo nakapag-subscribe para lagi po kayong matunugan ng ating panibagong video. This is your story, Ronnie Harabel, and maraming salamat sa lahat. God bless you all. See you again in the next video. Bye-bye. God bless you all.